pumasok na tayo sa panglimang araw kahapon nung impeachment trial, and kung meron ngayon pang-anim na, kung titignan natin, attorney, yung direksyon ng mga evidence and mga testimonya na nailatag na, sa tingin nyo, attorney, nakatawid na po ba ang prosecution mula sa mga political noise patungo sa pagbuo ng isang solidong legal na prima facie case para sa conviction, attorney? Yes, ako po ay naniniwala na talagang sa paglalatag ng prosecution, ng pundasyon, no, ng kanilang mga allegations against VP Duterte ay mahusay nila na naipresenta or na-establish. Kaya nga inuna nila itong Article 4 ng Articles of Impeachment, yung alleged grave threats, dahil sa aking pananaw, napakalakas nitong ground na ito or ng article na ito. So yes, napatunayan at na-establish ng prosecution ng maayos at ng mabigat ang gusto nilang ma-achieve or ang gusto nilang goal sa kanilang mga argumento. Okay, very well said, attorney. Sa part naman, attorney, ng defense, kasi hindi natin maikakaila, magagaling din yung mga abogado dito. Palagay nyo, attorney, or sa tingin ninyo, napahina po ba ng kampo ng depensa yung testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc sa ikalimang araw po ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, attorney? Tama ka doon, no? Lahat naman sila, mapa-prosecution or mapa-defense, ako ay naniniwala na magagaling ang mga abogado. As to the defense's goal, kung natibag ba nila yung credibility ng testimonya ni Attorney Lotoc, hindi masyado. Hindi nila masyadong natibag. Why? Because yung subject ng kanilang cross-examination ay kumbaga mga trivial matters lamang, mga shallow matters lamang, kumbaga, with all due respect, gaya ng mga discrepancy sa dates ng dokumento, mga kung tama ba yung word na ma'am or mama ba. Kasi yung mga typographic errors na yan, yung mga trivial matters na yan, this does not diminish the whole investigation of the NBI. Hindi naman porke may mga typographic errors ay mali na yung conclusion ng NBI regarding this case. Gaya ni Attorney Lotoc, nilatag niya talaga at ninarrate niya kung paano nila in-identify yung evidence until the last step, which is the legal evaluation or conclusion. Kaya hindi nila natibag masyado yung credibility ng testimonya ni Attorney Lotoc. Also, assuming arguendo na medyo napahina nila yung credibility ng testimony ni Attorney Lotoc, this does not negate the fact that a video exists and the subject words were uttered by the Vice President. Okay po, yun. And ito, maidagdag ko lang, attorney, ito kasi sinasabi din ng depensa, kung tama ako, tinabi po ng depensa na ang mga paratang anya laban kay VP Sara ay mga administrative lapses lang o kaya naman usapin ng political discretion. So kayo, attorney, bilang eksperto sa saligang batas, saan po ba nagtatapos yung quote-unquote discretionary power ng isang vice-presidente at saan eksaktong nagsisimula yung grave abuse of discretion o betrayal of public trust na sapat para ma-impeach siya, attorney? Ang ibig po kasing sabihin ng grave abuse of discretion, ang isang public official ay gumagawa ng aksyon in a whimsical, capricious, or improper manner, no? Na talagang may intention, may deliberate intent to do something wrong, to do something improper, to violate the law. So, yun ang dapat maging basihan kung ito ba ay discretionary power lamang or lumabis ba siya o talagang inintensyon niya na gawin itong mga alleged crimes na ito, no? So, dapat yun ang batayan. As to the betrayal of public trust, kailangang malaman po ng mga kababayan natin, no? Pag sinabing betrayal of public trust,
hindi nito kailangang isa itong krimen under the revised penal code or penal statutes. Pwede rin pong masabing betrayal of public trust kapag ang isang aksyon ng isang public official or for this matter, an impeachable official, ay nag-amount sa gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power. Kumbaga ay gumagawa ka ng mga bagay na rendering you unfit o hindi ka nakarapat-dapat doon sa iyong public office. So yun ang magandang malaman ng mga kababayan natin. Kasi dito sa Senado, paulit-ulit sila sa na-constitute ba yung elements ng grave threats. Tandaan natin na hindi restrictive ang sense ng betrayal of public trust. Okay, very well said ulit, attorney. And dito, attorney, isa rin po sa mga pinaka masisela na issue yung about sa confidential and intelligence funds. Ngayon, kung mapapatunayan ng prosecution attorney ang irregularidad sa paggamit nito, paano po kaya yung formal na papasok sa definisyon ng graft and corruption o bribery sa ilalim po ng ating konstitusyon kung ang pondo mismo ay legal na inilaan po ng Congress noong una, attorney? Depende yan, no, sa pagka-irregularidad, right? Kung yung irregularity ay as to form lamang of the documents, then that is a non-issue. But if the irregularity means na hindi napunta sa mga tamang beneficiaryo, yung confidential funds or yung mga public funds, or hindi ito ginamit ng maayos, then doon na papasok yung tinatawag natin na graft and corruption. Pag kasi graft and corruption, ikaw ay gumagawa ng mga aksyon at inaabuso mo ang iyong public office para ikaw ay makakuha ng pera, especially public funds, para sa iyong pansariling interest. So doon, yun ang doon tatawid kapag ikaw ay kumuha para sa iyong pansariling benefit. Okay, yun. And dito, attorney, bilang kayo po, bilang isang abogado, paano nyo naman, attorney, i-evaluate yung pagbalanse ng Senate sa pagitan po nitong pagluwag sa rules of evidence para sa mabilis po na paglilitis at sa pagtiyak na hindi talaga mapagkakaita naman yung depensa ng kanilang karapatan sa due process, attorney? Yes, I get it. Actually po kasi no, nakalagay mismo sa impeachment rules ng Senado na yung rules of court lamang po kasi, or well, included dito yung rules on evidence, it will apply suppletorily, no? So mananaig pa rin yung main rules ng Senate, yung kanilang discretion. And then if may mga technical matters, doon papasok yung rules of court na pwede nilang i-apply in a suppletory manner. As to the discretion ng Senate Impeachment Court, malaya po sila no na sundin or gumawa mismo ng sarili nilang rules. I can only surmise na kaya nila ina-apply itong rules of court ay para maging efficient and orderly din or mas mabilis yung kanilang pagpepresenta or pag-check ng mga ebidensya. Okay po yun. And dito, attorney, regarding dyan, maisingit ko lang, attorney, na tanong, kasi marami yung nagsasabi tungkol sa boto ng Senate. Kailangan 16 yung boto. Sabi naman ng iba, kasi wala na sila Senator Marcoleta, wala na sila Senator Jinggoy, dapat daw mabawasan na, gawin na lang 14, gawin na lang 13. Ano mo ba talaga, attorney, yung rule dito, attorney Jennifer? Gaya ng sinasabi ko lagi no sa iba ko pang mga interviews, ako naniniwala rin ako at sumasang-ayon ako sa ibang mga opinyon na hindi dapat fixed sa 16 ang threshold ng botohan. Dahil kapag sinabi mong impeachment, ito ay a call for accountability. So ang intention dito ng mga framers ng ating saligang batas ay whenever in doubt, kailangan doon ka papanig sa paano natin maa-achieve yung accountability. So in this sense, kung i-fix natin sa 16 yung threshold in all instances, yun na nga paano kung kunwari
9 or more ay hindi maka-attend because of different reasons, then it will already impede accountability just because of that. At hindi yun ang in-envision ng mga framers. Ako ay naniniwala na yung 2/3 of all members of the Senate dapat ay iinterpreta na 2/3 of all the members of the Senate who are functioning and within the coercive power of the court. However, ito, in its practical sense din naman, kung gustong kumbaga ay sure na sure at walang question, i-16 na lang nila talaga yung threshold. So tingnan natin kung ano ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court. Sila ba ay mananaig ba yung practicality na sige, i-16 na lang natin para sure, or mas mananaig yung hindi? Pwede naman nating i-interpreta ito at gamitin ng ating diskresyon. Okay. And isa pa, attorney, na maisingit ko lang na katanungan. Sa mga senator judges, attorney, ano yung mga, kung meron man, attorney, may mga nakikita ba kayong red flag sa mga senator judge natin, attorney? Kung red flag, no, pulang-pula. Ang mga red flags. Kasi, well, I would like to, commend them nung mga unang araw ay they were trying to be neutral naman. They were trying to be impartial. Kahapon nga lamang, medyo napansin ko na yung mga ilang senator judges natin ay tila medyo sumobra or lumabis na sa kanilang pagtatanong in a sense na nagmukha na silang nag-a-assist doon sa defense. At may mga senador din ako ang napansin na tila baga parang argumentative kumbaga dun sa witness. Parang medyo hindi sila masyadong magalang doon sa witness or ini-intimidate ba nila, which is not a duty or even a proper conduct ng isang senator judge. So yung mga senator judges natin, magpag-aralan yung mabuti kung tama yung ginagawa nyo. At sa mga kababayan naman po natin, no, ito po ang pagkakataon ninyo para obserbahan ang mga aksyon ng mga senator judges natin. At ako, magiging direct na ako. Tingnan nyo na kung karapat-dapat pa ba itong mga ito na iboto nyong muli sa mga susunod na eleksyon. Okay, very well said, attorney. Pero dito, attorney, balik tayo ulit sa flow ng ating interview. Laging sinasabi, attorney, na yung impeachment isang political process, address in legal garb. Pero bilang abogado at the same time law professor, attorney, hanggang saan ba dapat manaig yung rules of court at rules of evidence sa loob ng Senado at kailan nagiging double standard yung pagtanggap po ng mga senator judicial sa mga ebidensyang isinusumite, attorney? As to the rules of evidence and rules of court, gaya nga po ng binanggit ko kanina, no, in a suppletory manner lamang naman ito, panuporta doon sa main rules ng impeachment court. Ito ay pwedeng gamitin ng ating impeachment court para mas mapabilis, mas maging organisado yung daloy ng proceedings. Babaguhin ba nito yung jurisprudence o yung pag-unawa natin sa kapangyarihan po ng Vice Presidente sa Pilipinas, attorney? At may panganib ba na yung trial na ito ay maging sandata na lang ng ruling coalition para i-neutralize po ang sino mang banta sa kanilang kapangyarihan, attorney? Ang mahalaga pong malaman ng ating mga kababayan, no, ang impeachment po, isa itong mekanismo na nilagay sa ating saligang batas para manaig ang accountability. Sa lahat naman po ng proseso ay kung nasa masama itong mga kamay, pwede itong maabuso at pwede itong gawing kasangkapan or weapon to, just persecute a certain public official. Pero ang tatandaan po natin, ang impeachment process ay kailangang mangyari. Hindi naman po kasi ibig sabihin na nagtatrial ka sa impeachment ay talagang gusto mo nang makonvict ang isang impeachable official. No po, pwedeng-pwede siyang ma-acquit. Ang mas malalim na dahilan ng impeachment ay malahad sa mga Pilipino ang mga ebidensya or kawalan ng ebidensya para sila ay makapag-decide kung ito bang
public official na ito ay dapat nang matanggal sa pwesto dahil hindi na siya karapat-dapat. So ang impeachment po ay para sa katotohanan. Doon sa worry na baka gamitin ito na para i-persecute lamang ang isang tao, of course, it is also our duty na manmanan yung proseso. Kaya nga po yan ay from the House of Representatives, may mga hearings pa yan, may botohan pa yan, bago maisalang or matransmit sa Senado. At sa Senado naman po, nagkakaroon din ng paglilitis. Kaya fair naman ang proseso ng impeachment. Opo. Dito, attorney, ito maisingit po ulit, attorney. Sa ano naman, attorney, ni VP Sara, kasi wala po siya, hindi po siya nagpapakita sa trial. Kahit noon sa House Prosecution Panel, nung nakaraan sa House of Representatives, and even ngayon sa Senate. Sa inyo, attorney, okay lang ba to na hindi siya nagpapakita? O dapat talaga magpakita siya, attorney? Para sa akin, no, napakahalaga na magpakita siya. Kahit sabihin pa ng iba na may karapatan naman siyang wag umattend. For me, ikaw ay isang vice-presidente, pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa ating bansa na inelect ng taong bayan. You have the duty, even a moral one, to face the Filipino people para patunayan sa kanila, sa ating lahat, na ikaw ay inosente. So kahit ikaw ay may karapatan, bilang public official dapat ay mas matimbang sa iyo ang iyong responsibilidad sa sambayanan kaysa sa iyong karapatan. At kung hindi siya a-attend at magpapatuloy na hindi a-attend, it might send a wrong message, no, na tila baga may kinakatakutan ba siya? Bakit hindi siya nag-a-attend? Or hindi niya ba iginagalang ang proseso ng impeachment? Okay po. So parang ano pala, attorney, parang pang-disrespect ito sa taong bayan, yung ginagawa ni VP Sara, attorney. Baka yon ang maging perception. Baka yon ang maging pananaw. Though kunwari hindi naman niya intensyon, hindi po natin makokontrol yung magiging perception ng mga tao. Opo. At ito pa, attorney, mai-clarify ko na lang din. Kaya sabi nung iba, attorney, akala ko ba niya gusto ninyong padaliin ang impeachment? Bakit daw anya, attorney, ang tagal? Abuti ng 8 buwan, 7 buwan, kung hindi ako nagkakamali. Ano ba ang paliwanag doon, attorney? Yeah, yung original, no, na 92 trial dates, if I'm not mistaken, or more than 90. Actually, ngayon, nakikita na ng prosecution at ng impeachment court yung kabagala ng proseso, no, kung titingnan natin. Kaya kung mapapansin nyo, kagabi, if I'm not mistaken, nag-announce na ang prosecution na hindi na nila ipapatawag si Attorney Lopez and hindi na rin nila ipepresenta si Captain Bello, no? So, I believe two of the reasons is naniniwala sila na talagang napatunayan na nila yung allegations nila ng alleged grave threats or inciting to sedition. Pangalawa, ito na rin yung hakbang nila para mas mapabilis yung proseso kasi siguro natatakot. Ayan, natatakot din sila na mabore yung publiko, hindi ba? Kung masyadong matagal yung proseso. And yung Senate impeachment court din naman kasi natin, if the rules of court will be applied suppletorily, pwede rin naman nilang ipatigil ang karagdagang pagpepresenta ng testimonya kung mapapatunayan nila na ito ay redundant na or hindi na makaka-add sa persuasive value ng ebidensya na napatunayan na in the past. Okay, very well said, attorney. And eto pa, attorney, kasi para hindi lang malito yung publiko, ito kasi nag-viral itong sinabi ni Attorney Ligutan, yung photocopy daw niya considered as original. Ngayon, ang interpretation naman ng publiko, sige, i-print na natin yung pera para pang gastos. Ano ang masasabi nyo doon, attorney? Tama ba yung interpretation ng mga tao na gano'n, attorney? Siyempre mali. Yan ang hirap sa iba, 'di ba, na nililiteral nila at sa kagustuhan nilang mag-trend or makapagpatawa ay hindi nila isinasaalang-alang kung may batas ba sila na vina-violate. Mali po yun. Ang ibig pong sabihin ni Attorney Ligutan doon na a photocopy is
considered now as an original. Sabi po sa kaso ni People versus Lastimosa, no, na a photocopy of a document has, the same evidentiary value or as to the extent of an original at pwede itong tanggapin ng korte as evidence kung walang genuine question as to the authenticity of the original or it will not be unfair or prejudice another. So yung pong photocopy na to the same extent as the original, restrictive po yun, meaning sa korte lamang po yun ginagawa or sa mga proceedings like this. So wag po kayong magpa-photocopy ng mga pera at wag niyo pong ipambayad sa mga tindahan dahil po mali po yun. Pangkorte lang po yun. Pero tama si Attorney Ligutan doon. Okay, yun. So sana nalinawan yung ating mga layman attorney ano po dito sa interview ito. Eto attorney, dahil wala na tayong oras, siguro attorney, kung meron mang isang bagay na dapat maunawaan ang publiko regarding po dito sa nangyayari nga pong impeachment trial ni VP Sara, ano kaya iyon, attorney? Ang pinakamahalagang bagay, tandaan nyo po na ang impeachment na ito ay nagsasalamin sa kapangyarihan nyo. Kaya po yan nilagay sa saligang batas ay itinatalaga nito na kahit ang pinakamatataas na opisyal ng ating gobyerno ay may kapangyarihan kayo na mag-demand ng accountability at kung siya ay may ginawa talagang kasalanan ay pwede siyang matanggal sa kanyang pwesto. On the other hand, kung wala naman talaga siyang kasalanan, duty pa rin niya na humarap sa taong bayan. At kung walang ebidensya, then he or she will be vindicated. Tuloy ang kanyang trabaho. At least, napatunayan ng mga tao na nasa atin ang kapangyarihan at sovereignty.